nasasaktan akong makita si Rowald sa ganong kalagayan ay pinilit ko pa rin ngumiti para hindi panghinaan ng loob ang aking special friend. May sasabihin ako sa iyo ha, pero huwag ka sanang magugulat. Parang batang na-excite si Rowald sa sinabi ko. Ano yun? Tanong niya sa akin. Rowald, mahal kita. Mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya kung sakaling mawala ka, sobra akong masasaktan. Sagot ko. Halatang nagulat din si Rowald sa narinig niya mula sa akin. Talaga mahal mo ako? Tanong niya sa akin. Gusto niyang makasigurado sa mga narinig. Oo, Rowald, mahal na mahal kita ng higit pa sa isang kaibigan. Maniwala ka sa akin. Paggaranti ako sa kanya. Napangiti si Rowald at halos maiyak sa tuwa, Papa Dudut. Salamat at minahal mo na rin ako. Alam mo ba, matagal ko nang hinihiling to sa Diyos. Sa wakas ay natupad na rin yung hiling ko. Mahal na mahal din kita, Meth. Pangako at mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Papa Dudut, habang lumalaban si Rowald sa sakit niyang cancer, ay pinagpatuloy ko lamang ang pagpapanggap na mahal ko siya ng higit pa sa kaibigan. Pero ang hindi ko inaasahan sa ilang buwan naming magkasama bilang mag-boyfriend-girlfriend, ay hindi ko akalain na mahuhulog din ang loob ko sa kanya. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Rowald. Kahit na meron siyang kapansanan sa pag-iisip ay mabait siya at may mabuting kalooban. Kaya sa pagdaan ng panahon ay natutunan ko ring mahalin si Rowald ng higit pa sa kaibigan. Samantala, isang araw ay nabalitaan ko mula sa isang kaibigan na nasibak at napauwi daw si Ildefonso mula Dubai dahil nasangkot daw ito sa isang away. Di nagtagal ay muling nag-text at tumawag sa akin ang aking ex. At sinabi niya sa akin ang kanyang intensyon na ligawan ako. Ngunit ipinagtapat ko kay Ildefonso na may boyfriend na ako. Nang malaman niyang si Rowald pala ang tinutukoy ko na boyfriend, ay labis ang kanyang pagtutol. Pero Papa Dudut, una ang desisyon ko noon na ilaan lamang kay Rowald ang aking puso't atensyon. Ngunit ilang linggo ang lumipas. Muling nagsalubong ang landas namin ni Ildefonso. At doon ay muli siyang nangulit at nakipagbalikan sa akin. Tulad na lamang isang araw kung saan isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Meth, tawag ni Ildefonso sa akin sabay hawak sa aking braso para pigilan akong umalis. Pigilan mo na nga ako. Ilang beses ko nang sasabihin sa'yo. 10, 20, ano? Nairot akong reklamo sa aking ex. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin, ang sabi ni Ildefonso sa akin. Pero kung dati, Papa Dudut, ay hinahangad kong magkabalikan kami ni Ildefonso, this time ay hindi na dahil may iba na akong mahal. Oh, come on, Ildefonso. Isang taon nang lumipas simula nang mag-break tayo. Hindi ka pa rin ba nakaka-get over doon? At saka may iba na akong mahal. Sino? Yung abnoy na si Rowald? Pangiinsulto ng ex ko sa lalaking mahal ko. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Rowald. Bakit, Ildefonso? Anong masama kung mahalin ko siya? Wala. Besides na ganon si Rowald, sensitive siya sa mga nararamdaman ko. Kahit kailan ay hindi siya nanakit at nanloko ng kapwa hindi tulad mo. Magtatanggol ko kay Rowald. Tama na ang kalokohang ito, Meth. Ulalas ni Ildefonso sa akin. Hindi yun kalokohan ni Ildefonso. Nagmamatigas kong sabi. Pasensya ka na, Ildefonso, pero tapos na talaga ang kahibangan ko sa iyo. Dagdag ko sa may talikod at lumakad palayo sa ex ko. Papa Dudut, akala ko ay doon na magtatapos ang panggugulo ni Ildefonso sa akin. Nagkakamali ako dahil hindi ako tinigilan ng ex ko na hindi pa rin makaget over sa aming nakaraan. Ginawa niyang lahat ng klase ng panggugulo at pagbabanta pero hindi yun umubra sa akin. Hanggang isang gabi, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Masayang magkasama kami ni Rowald habang nakatambay
sa tapat ng kariton na nagtitinda ng fishball nang biglang lumapit sa amin si Ildefonso na halatang nakainom ng marami. Meth, tawag sa akin ni Ildefonso. Kasama mo palang abnoy na yan? Wala kaming panahon sa mga paandar mo. Naiirat akong sabi at hinila ko na si Rowald para sumama sa akin na umalis. Pero pinigilan kami ni Ildefonso. Ibang klase ka rin, no? Pinagpalit mo ko sa isang katulad niya. Pangiinsulto pa niya sa amin ni Rowald. Ildefonso, wala ka nang aasahan pa sa akin. Stop this madness! Sigaw ni Ildefonso, halatang epekto ng kanyang kalasingan. Alam kong hindi mo mahal ang abnoy na yan. I know you're doing this para saktan lang ang kalooban ko. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras namin ni Rowald. Galit na rin ako ng mga oras na yon. Huwag mo akong tatalikuran. Galit na sabi ni Ildefonso habang hawak ng mahigpit ng aking braso. Siyempre, nasaktan ako, kaya ginawa ko ang lahat para makawala sa pagkakahawak niya sa akin. Ano ba, bitawan mo nga ako? Ildefonso, ano ba? Palag ko. Sa pagkakataong ito ay nagsalita na si Rowald. Nakita ko sa mga mata ng boyfriend ko ang galit sa ginagawa ni Ildefonso sa akin. Bitawan mo nga kasi si Meth, utos niya sa ex ko. At sino ka naman para pigilan ako, ha? Uy, wala kang laban sa akin, Rowald. Isa ka lamang hamak na abnoy. Ano, nalaban ka na ba sa akin? Nagbabantang wika ni Ildefonso at inambaan na niya ng suntok ang aking boyfriend. Hindi nagpasindak si Rowald kay Ildefonso. Sabi nga bitawan mo na siya eh. Utos niya sa ex ko sabay hablot sa brasong nakahawak sa akin. Aba, lumalabang ka na, ha? Gusto mong masaktan? Pwes pagbibigyan kita. Wika ni Ildefonso sabay nagpakawala ito ng suntok sa boyfriend ko. Nagpanik ako at napasigaw. Ginawa ko naman ang lahat para pigilan si Ildefonso pero binugbog pa rin niya ang boyfriend ko. Samantala'y lumaban na rin si Rowald at gumanti ng mga suntok kay Ildefonso. At kahit na dihado ay ginawa pa rin niya ang lahat para ipagtanggol ako. Muli ako napasigaw nang makita kong duguan na ang mukha ni Rowald. Inarang ko na ang aking katawan at natanggap ko ang ilang masasakit na bigwas ni Ildefonso. Buti na lamang at tumawag ng mga tanod yung tindero ng fishball at agad silang rumescue sa amin. Pero habang dinadala si Ildefonso ng mga tanod sa kanilang barangay mobile, ay nagpahabol pa ito ng insulto sa aming dalawa ni Rowald. Meth, nakakasuka ka. Pumatol ka sa isang abnoy. Magsama kayong dalawa. Mas mabuti nang pumatol ako sa abnoy kesa sa katulad mong walang puso. Wala akong mararating kapag ikaw ang minahal ko. Ganti ko naman kay Ildefonso. Papadudot kinalimutan at tinanggal ko na ng tuluyan sa aking sistema si Ildefonso. At pagkatapos namin siyang